Hello Miss Mar. Nakita ko nga dito sa YouTube itong channel mo last December at ngayon naisipan ko na rin magbahagi ng aking kwento. Tungkol sana sa ex ko ang ibabahagi ko kaya lang naisip kong masyadong malungkot para sa akin ang karanasan ko sa kanya at wala pa akong lakas ng loob na ibahagi ito sa inyo. Ako po pala si Aryan. May pusong lalaki pero kung titingnan mo malilito ka kung tomboy ba ako o straight. Kaya siguro walang nagtatangka na lapitan ako dahil naguguluhan sila kung ano ba talaga ako. Mga close friend ko lang ang totoo nakakaalam sa pagkatao ko. Dito ako banda sa may Makati nag-work and ang province ko ay sa Batangas. Ang aking kwento ay nangyari lang last week. Holy Week yun kaya mahaba-haba ang bakasyon. Meron akong ka-talking stage dati. Bali mag 3 months na kami magka-chat. Puro video call lang at hindi pa kami ganun kaseryoso. Taga Mindanao po siya and na-meet ko lang siya sa TikTok. Bale ganito ang nangyari. Meron kaming GC na mga kaibigan ko. Yung isa sa kanila nag-aaya na mag-banding daw kami, total mahaba naman daw ang bakasyon namin. Pumayag naman ako dahil minsan na lang kami magkita. Bale 5 kami magkakaibigan at isa lang ang hindi sumama. Malaki ang nakuha naming private resort para sa aming 4, kaya yung iba sa amin isinama nila ang kanilang pamilya. Sabado ang sked namin kaya naman todo prepare na rin ako sa mga dadalhin ko. Sabado ng hapon ang punta namin, then kinabukasan ang uwi. Excited na din ako makita ang mga kaibigan ko dahil year 2021 pa nung huli ko sila makita. Sa aming 4 ay 3 kaming single. Si Jelly kasama niya yung kapatid niya na tawagin nila nating Candy. Pangalawang beses ko na siya na-meet. Si Verna kasama niya yung 2 niyang kapatid na sina Anthony at Pat. First time ko silang na-meet. Yung nag-iisa naming kaibigan na may asawa na ay si Maylin. Kasama niya ang kanyang asawa at baby nila na inaanak namin. Ako naman ay walang isinama dahil bunso ako at lahat ng kapatid ko ay may sarili ng pamilya. Pagdating namin sa resort ay inasikaso na namin agad ang mga pagkain. Inilapag namin ito sa mahabang lamesa. Dami namin bitbit na pagkain at syempre may alak din. Umili na din kami ng kanya-kanyang higaan. Bali kina Jelly na lang ako sa mama dahil 2 lang naman sila. Nung una, busy pa akong ka-chat yung ka-talking stage ko. Update kung anong nangyayari sa amin at kung anong mga ginagawa ko. Hanggang sa nagdapit hapon na. Nag-start na din ang inuman. Nagpaalam muna ako sa ka-talking stage ko na bukas na ako makakapag-chat ng maayos sa kanya dahil magfo-focus na muna ako sa mga kaibigan ko. Inom-inom lang kami, kwentuhan, kamustahan, kulitan. Hanggang sa medyo tipsy na ako. Lalo kasi akong dumadaldal pag tipsy na. Bigla akong tumayo at tumabi sa kapatid ni Jelly na si Candy. Yun yung pangalawang beses na na-meet ko si Candy pero hindi ko alam kung bakit. Nung unang beses ko siya na-meet ay parang gusto ko na makipag-close agad sa kanya. Hindi lang ako nagkaroon ng chance dati na kausapin siya dahil wala akong lakas ng loob na gawin yon. Hindi tulad ngayon na tipsy ako kaya malakas ang loob ko. Hindi naman ako pinansin ng tropa ko kaya naisip kong okay lang siguro. Kinulit ko ng kinulit si Candy at ramdam kong game na game siya sa mga pangungulit ko. Nang lumalalim na ang gabi, una nang pumasok sa kwarto si Jelly. Mahina kasi yon sa inuman. Sumunod na rin sina Maylin at pamilya niya. Pati bayan kaming mga natira. Maya-maya ay inaya na ni Pat yung kapatid niya si Anthony na mag-swimming muna sa pool. Pampawala daw ng amats. Si Verna naman nakatulog na sa may sofa. Kaming 2 na lang ni Candy ang naiwan. Bigla na lang siya nagtanong kung single daw ba ako. Umoo ako pero naikwento ko din sa kanya na meron akong ka-talking stage for almost 3 months na and until now ay nasa getting to know each other pa din kami. Ang bagal ko daw pala. Hindi pa daw ba ako sure sa nakakausap ko? Sandali ako napatigil. Napaisip ako kung bakit nga ba ang tagal na namin magkausap pero hindi pa rin nagiging kami. Actually, wala naman talagang panliligaw na nagaganap sa aming 2 ng ka-talking stage ko. Parang kami pero hindi dahil nga sa wala namang formal na nagsasabi na gusto namin ng isa't isa. Sure ka ba na gusto mo talaga ng LDR? Hindi ba mahirap yun? Tanong sa akin ni Candy.
Ang tanging naisagot ko lang ay, siguro. Para sa akin kasi ayaw ko na magseryoso na sobra dahil sa huli iiwan lang din naman ako. Naging parang laro na lang sa akin ng love. Bigla niyang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ko. Malay mo, nasa tabi lang yung tao magmamahal sa'yo. Mahinang wika niya sa akin. Malaking question mark. Yan ang pumasok sa isip ko. No offense ha, pero ba't ang slow mo? Natatawa niyang tanong sa akin. Hindi ako umimik dahil ayaw kong mag-assume. Lalo na at hindi naman kami close ni Candy. Wala naman akong alam tungkol sa kanya at wala rin siyang alam tungkol sa akin. Doon niya sinabi na madalas daw magkwento ang ate niya tungkol sa aming mga kaibigan niya. Lalo na daw sa akin. Ang dami daw kwento ng ate niya ng mga tungkol sa akin. Kakakwento daw ng ate niya kaya naisip niyang parang interesting daw ang pagkatao ko. Mas cool daw pala ako sa personal kaya lalo niya akong naging crush. Oo, sinabi niya sa akin. Walang hiya-hiya. Diretsahan agad. Kinuha niya yung cellphone niya. Inopen niya ang Facebook at iniabot sa akin. Gusto niyang i-add ko doon ang Facebook account ko. Ginawa ko naman at inaccept ko din agad. Pagkatapos nun, nagpatugtog siya sa YT nang ako na lang ni Sia Quezon. Sinasabayan niya pa ito. Medyo natawa pa ako dahil ang cheesy naman. Ano yun, hinaharana niya ako. Pero nung nasa chorus na, ay sumabay na din ako sa pagkanta niya. Ako na lang kasi. Pwede naman ata. Banat na naman niya sa akin. Ewan ko ba, pero kinikilig ako. Kusa ako napapangiti. Pero sa isip ko, ayaw kong seryosohin ang mga sinabi niya dahil baka lasing lang siya kaya niya nasabi yon. Nakatulog kami malapit sa may pool. Meron kasi kami nilagay na foam doon. Una akong nagising. Lumayo agad ako kay Candy dahil baka makita pa ako ni Jelly. Baka magalit pa yon kapag nakita niyang katabi ko ang kapatid niya. Nagkape na lang muna ako at nagtingin-tingin ng pwedeng kainin. Maya-maya, nagising na din si Candy. Nakatingin lang ako sa kanya habang nakatulala pa siya sa mahigaan. Napawika siya na masakit daw ang ulo niya. Ipinagtimpla ko na lang din siya ng kape. Nakikiramdam ako kung naaalala pa niya yung mga sinabi niya kagabi. Maya-maya, pinatugtog na naman niya yung ako na lang. Nagkatawanan na lang kaming dalawa. Ako naman ay naiiling-iling dahil ang cheesy kasi talaga. Maya-maya ay bumukas na ang pintuan ng kwarto na tinulugan ni Jelly. Tinanong niya pa si Candy kung saan daw natulog. Sagot naman ni Candy, hindi daw siya natulog. Kaya daw pala kami nagkakape. Hindi na kami nakapag-usap ulit ni Candy dahil gising na ang lahat. Umuwi kami sa sarili-sarili naming bahay nang hindi ko na-confirm kung anong meron sa aming dalawa ni Candy. Yung ka-talking stage ko, ang daming chat sa akin pero hindi ko siya magawang replyan. Tuluyan ko na siyang ginost dahil si Candy na ang nakaka-chat ko ngayon. Sa Makati ako nakatira at nag-work. Sina Candy naman ay sa Pasig, kaya pwede kami magkita kung gugustuhin namin. Hindi pa kami pero sure na may pag-asa. Sa ngayon, hindi pa rin ako nagsusorry sa dati kong nakakausap. Alam kong galit siya sa akin pero darating din yung right time na makakahingi din ako ng sorry sa kanya. Hanggang dito na lang po, Miss Mar. Thank you and God bless.